Ang pag-uusapan natin ngayon is yung tinatawag natin na monthly payments. Okay? So pag sinabi nating monthly payments, ayan yung bayad mo buwan-buwan kapag meron kang loan or mortgage. Okay? So kaya siya monthly kasi payment siya na monthly. Okay? So ang formula natin to compute monthly payments is A equals I times P times 1 plus I quantity raised to N, all of that over 1 plus I quantity raised to N minus 1. Where A, yun yung hinahanap natin, yun yung monthly payment amount, magkano yung babayaran monthly. P is the principal loan amount or kung magkano yung uutangin or yung loan. I is the monthly interest rate, take note, monthly interest rate. And N is the total number of payments. Okay? Kung magkano yung monthly. Magkano yung kung ilang beses siya magbabayad sa isang taon. Okay? So para ma-practice natin, tingnan natin tong dalawang problems. Problem A and problem B. Problem A muna tayo. Maria wants to buy a new smartphone that costs 15,000 pesos. She decides to pay for it in monthly installments over a period of 12 months. The store offers an interest rate of 10% per annum. How much does she have to pay monthly? Okay? So, bago tayo mag-proceed, gusto ko munang ipaliwanag yung sa 10%, yung karugtong niya na PA. Ano ibig sabihin ng PA? When we say PA, that is an acronym for the term per annum, which means per year or annual. Okay? Tapos meron din sa baba sa problem B para hindi na natin babalikan mamaya. Sa problem B, may karugtong naman na APR. Okay, ano ibig sabihin ng APR? APR means annual percentage rate. Okay, ganun din yan. Ibig sabihin yan per year. So yung 10%, yung 12%, ang ibig sabihin niya, it is an interest rate that spans the entire year. Pang isang buong taon siya. Ganon siya. Okay? So, pag nakakita kayo ng interest rate na ang may karugtong na PA or APR, ibig sabihin nun, yearly yung interest rate na yon. Okay, proceed na tayo sa problem A. Problem A, solution. Okay. So sabi dyan, Maria wants to buy a new phone. May gusto na siyang bilhin na smartphone that costs 15,000 pesos. Okay? So, pag nagko-compute tayo ng monthly payment, consider natin, una mong titingnan is kung meron bang hinihingi sa kanya na down payment. Sa problem A, walang binanggit na down payment. Okay, so ang assumption natin, hindi siya required magbigay ng down payment. That means, kung 15,000 pesos yung smartphone na gusto niyang bilhin at gusto niyang hulog-hulugan, ibig sabihin, yung P natin o yung principal loan amount is also 15,000 pesos. Okay, kasi walang down payment so hindi siya mababawasan. So, buo yun, 15,000 pesos, yun yung uutangin niya. Yun yung babayaran niya buwan-buwan. Okay? Now, yung I is, sabi natin kanina, is monthly interest. Okay? At dahil monthly interest siya, yung interest rate na binigay sa atin ay 10% PA. Okay? 10% PA. So, dahil PA per annum, pang 1 year yun. Ang kailangan natin monthly. Ibig sabihin, yung 10%, di-divide natin by 12. Kasi 12 months per year. Okay? So, 10% divided by 12, kapag kinompute mo yun sa calculator, 0.1 divided by 12 is 0.0083. Tapos, lagyan na lang ng bar. Ibig sabihin ng bar sa taas ay 0.00833333333. Tuloy-tuloy siya, ha? Okay. Tapos, N,
total number of payments. Ilang beses siya magbabayad sa isang o sa buong term. Oh, by the way ha, loan term, dagdagan natin dito. Ibang kulay, gamitin natin. Yan. Loan term o yung term nga. Pag sinabi nating loan term, ayan yung duration ng utang. Okay? Doon sa kabuuan ng utang, ilang beses siya magbabayad. Okay? So, ang loan term natin dyan, usually yan, it is expressed in number of years. Okay, sabi dyan, she decides to pay for it in monthly installments over a period of 12 months. So, yung buwan-buwan niyang babayaran, magtatagal ng 12 months. Or, sabi natin, dahil expressed nga in number of years, ilang years ba ang 12 months? 1 year, di ba? So, ang loan term natin ay 1 year. Now, within the loan term of 1 year, ilang beses siya magbabayad? Dahil monthly siya, sabi dyan, no, she decides to pay for it in monthly installments. Dahil buwan-buwan, kada isang buwan magbabayad daw siya within 1 year. Ilang buwan ba meron sa isang taon? 12, di ba? Times 1, 12. So that means meron tayong 12 payments. O, si Maria pala, hindi pala tayo. Si Maria ay mayroong 12 payments. Okay. Dahil meron na tayong information na yan, gamitin na natin sila dun sa formula. A equals I. Ang I natin ay 0.0083 bar times P, which is 15,000 pesos. Mamaya natin dagdag yung pesos. Plus 1 times 1 plus yung I ulit 0.003 raised to N, which is 12 payments. All of that over, di ba, muntik nang tumuwid, 1 plus 0.0083 bar raised to 12 minus 1. Okay? So, pwede tayong gumamit ng calculator dito para ma-solve natin. Okay? So, yan. Lagay natin sa calculator 0.0083333 times 15,000 times 1 plus 0.00833333 raised to 12. Yan. Tapos sa baba 1 plus 0.0083333 raised to 12 minus 1. O yan na. Lumitaw na. Ang babayaran ni Maria or ang A natin is 1,318.738 or pwede natin i-round up yan 74 pesos. Okay? So yan ngayon yung monthly na babayaran ni Maria. Ganun lang siya kasimple. Okay? Maria, dahil problem solving to, hindi pwedeng kalimutan yung final answer. Maria has to pay $1,318.74 pesos per month for 1 year. Yan. Okay, punta tayo sa problem B. Yan. Sa problem B, si Jose naman. Tapos na si Maria. Okay? Sabi dyan, si Jose, may in-offer daw sa kanya na appliance. Ang halaga ng appliance ay 30,000 pesos with a monthly installment promo of a low 12% per annum or APR, APR. Payable for 6 months.
to activate the promo, he has to pay at least 20% down payment. How much is his monthly monthly payment? Monthly down payment. Okay? So, kung hindi kayo familiar sa concept ng down payment, basically, pag sinabi nating down payment, it refers to yung paunang bayad. Kung halimbawa, hindi ka magbabayad ng buo, minsan yung mga nagtitinda, nagre-require sila ng paunang bayad. Okay, para at least, siguro para maiwasan yung scamming. Okay, pero ano lang siya, parte lang siya nung actual na halaga nung binili. Okay, so sabi natin kanina, when computing for monthly payment, consider mo muna, meron bang down payment? Kanina, kay Maria, walang binanggit na down payment. So, ang P natin is the actual value of kung ano yung binili niya. Ang value ng binili na kanina is 15,000. So, yun yung buo niyang loan amount. Dito, kay Jose, 30,000 pesos yung halaga ng appliance nung bibili niya. Pero, hinihingan siya ng down payment na 20%. Okay? So, dahil 20% ang DP niya or yung down payment, okay, kukunin ngayon natin yung 20% ng 30,000 pesos. So, 30,000 pesos times 0.2 equal yan sa, gamitin natin ulit yung calculator, 30,000 times 0.2, 6,000 pesos. So, ang down payment niya ay 6,000 pesos. Yun ngayon, dahil may paunang bayad siya na 6,000 pesos, ibabawas na yun ngayon sa uutangin niya. So, ang principal loan amount niya, dahil meron siyang down payment na 6,000, will be 30,000 minus kung magkano yung down payment. Okay? So, pag merong down payment, isasubtract mo muna yon doon sa actual value ng bibilhin niya. So, 30,000 minus 6,000, 24,000 pesos. Yun na lang yung uutangin niya. Okay? So, meron na tayong P, 24,000. Ngayon, ang I natin, ang interest rate natin, o ang given natin dyan, 12% APR. Sabi natin, pag APR, annual interest rate yan. So, dahil annual yan, ang kailangan natin, monthly interest, di-divide natin sa 12. So, 12% divided by 12, medyo mahirap i-divide yan. Ang monthly interest natin ay 1% or 0.01. Now, and ilang payment siya. Okay? So, ang loan term natin dito ay anong tawag dito? Ang loan term natin ay 6 months. Okay? And within the period of 6 months, ilang beses siya magbabayad? Within 6 months. Yan. Sabi dyan, monthly installment. Yan, monthly installment siya. So, buwan-buwan, magbabayad siya for 6 months. So, kung buwan-buwan magbabayad siya for 6 months, ang N natin or yung number of payments natin is also 6. Yan, so 6 payments ang ating number of payments. Yan, baba tayong konti. Yan. So now, dahil meron na tayo, may P, may I, may N na tayo, gamitin na natin yung formula. A equals, ang I natin ay 0.01 times 30,000 pesos times 1 plus 0.01 raised to 6 over 1 plus 0.01 raised to 6 minus 1. Yan ngayon yung formula natin. Okay? So, labas natin ulit yung calculator natin. Tapos, gamitin ulit natin siya to solve, no? So, 0.01 or 1%
times 30,000. Not 30,000, sorry, not 30,000. 24,000 pala. Burahin natin. Okay, 24,000. Kasi bawas na nga pala, may down payment siya. So 24,000 times 1 plus 0.01 raised to 6. Dito tayo ulit. 1 plus 0.01 raised to 6 minus 1. Okay, ang lumabas ay 4,141 and 16 centavos. Okay, so that means Jose has to pay 14 tuloy. 4,141.16 per month for 6 years. 6 years. 6 months.